Dami nating nababasang komento sa social media, nagsasabi, itong kupon ng paborito ko bakit hindi man lang kumikilos ngayong off-season? Wala man lang kinukuhang veteranong magaling-galing. Malaking dahilan dyan ay ang first at second apron. Ano ba tong mga to? Ito na lang isipin mo. Ang NBA ay parang school cafeteria. Bawat kuponan ay may baon o budget. Kung lampas ka sa budget mo, may parusa ka. Pero kung sobrang lampas mo pa, wala ka nang pambili ng extra rice. Kaya ngayon papaliwanag ko sa inyo ang pinakasimpleng paraan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng first apron at second apron. Simulan natin sa first apron. Ano ba ang ibig sabihin nung naririnig natin na first apron sa NBA? Sa NBA mayroong salary cap. Ito yung limit kung magkano lang pwedeng gastusin ng isang koponan para sa mga player nila. Kapag lumampas ka, may tinatawag na luxury tax. Pero kung mas lalo kang lumampas, tapos ka na. First apron na ang tawag doon. Ang first apron ay mga nasa $178 million sa kabuuang sweldo ng mga player sa isang season yan. Pwede pa rin lumampas pero babawasan na ng NBA ang kalayaan mo. Una, bawal ka nang kumuha ng player via sign and trade. Pangalawa, bawal pagsamahin ang sweldo ng maraming player para makakuha ng isang superstar sa trade. At kapag gumamit ka ng mga special tools tulad ng mid-level exception, iha-hard cap ka pa. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng gumastos pa kahit gusto mo. Parang grounded ka na, kumbaga, hindi ka na makagalaw. So kahit may pera ang koponan na panggasta, kinokontrol na ng NBA ang rules sa pagkuha ng mga players. Pero kung hindi ka pa rin tumigil sa paggastos, papasok ka na sa second apron at doon mas mabigat pa ang parusa. Ano naman ang ibig sabihin ng second apron pagdating sa pagkuha ng mga players sa NBA? Ito na yung pinakamataas na level ng parusa. Ang second apron nga, ito ay nasa 190 million. Paglagpas ka na dyan, NBA na mismo ang magpapahirap sa buhay ng koponan mo. Ito mga parusa kapag nasa second apron ka na. Bawal lang gumamit ng mid-level exception, hindi ka makakapag-sign ng solid role players. Bawal na talaga ang sign and trade, wala nang lusot. Bawal pagsamahin ang sweldo ng players sa trade. Gusto mong trade si bench player A plus B para sa isang superstar, walang ganyan. Bawal din gumamit ng cash sa trades. Kahit cash na pangdagdag, bawal pa rin. At ito ang pinakamasakit, kung ang kuponan mo ay nasa second apron, 3 out of 4 years, ibabagsak sa dulo ang first round draft pick mo. Masakit yan. Parang pinapila kayo ng NBA tapos ikaw ang pinakahuli sa pila. Kaya yung mga koponan tulad ng Warriors, Clippers at Suns, lahat sila dumaan dyan. Hindi porke mayaman ang koponan mo, pwede mo nang hakutin lahat at gawin lahat. Ang second apron ang way ng NBA para sabihing tama na, huwag kang masyadong gahaman sa paghakot ng mga superstars. Ganyan ang nangyayari sa mga koponan kapag ka nagkakampyon, nagtataasan ng mga sweldo ng mga player at pipiliin lang nila yung kaya nilang i-renew. Nangyari yan sa Golden State Warriors noon, Denver Nuggets at itong OKC. Pag nag-renew na lahat yung kanilang Big 3 at yung mga iba pa nilang mga batang stars.